Hello guys, have a nice day to everyone. We are now outside and just showing you the beauty of our nature while driving. As you can see, the small airport over there, that is the small airport where the small and private airplane flying. So ayan ang airport na maliit. So nakikita natin ang eroplano doon. So at iyan naman ang gasolinahan. So ayan, gasolinahan. The gasoline station near the McDonald's restaurant. Yan ang McDonald's doon. At tatabunan lang kasi ng sasakyan. So sayang, kanina may lumilipad na mga maliliit na eroplano, pero ngayon medyo wala na. Kasi parang ang panahon is madilim siguro kaya walang lumilipad na private airplane. Usually this time we can see the private airplane, small airplane flying, but because the weather is cloudy now, so that is why we don't see any private airplane. So ang ganda guys, kasi maayos, the road is very clear and maayos at hindi siya hindi mabako-bako. Kasi bagong nila ito guys, bagong gawa. Baliktarin nga natin. Bagong gawa nila ito Itong McDonald's na to this McDonald's is just about last year October. The opening is just last year October 2023. That is why here is all new. The road is new, and yeah, the gasoline station is new also. The parking area is all new, so that is why it's beautiful, as you can see. So lakihan natin ng konti, ganyan. So let's go. Welcome to my vlog guys. Thank you so much sa inyo in advance. Tayo ay matagal-tagal nang nasa labas kasi galing akong trabaho kanina, so kaya ngayon ay nasa daan pa rin tayo dahil bumili pa ako kanina ng 1 euro na coffee doon sa supermarket. Kasi yun lang ang tawag dito, yung gusto kong bilhin para makatipid. May kulangot pala ako. Sorry guys. Nasabi ko tuloy. Kasi kung minsan kunting mo lang sa kaya dapat talaga yung aking mga ipin is talagang halata na tayo dumadagdag ang ating edad. But it's okay, we are getting older and older every day, but important is we are healthy in body and mind, both body and mind. So para maging healthy ang ating katawan at ang ating kaisipan, dapat tayo ay laging mag-exercise, galaw-galaw, ganyan. Galaw-galaw tayo or mag-swimming, yan. Importante yan. Kailangan talaga yan din ang sinasabi ko kila nanay na wag kayo puro magreklamo na masakit na ganito, masakit yung ganyan. Alam nyo, kumilos kayo, mag-exercise. Mag-exercise kayo. Ayan guys, ang McDonald's, as you can see.
mag-exercise kayo at unat-unatin ninyo ang inyong mga katawan para kayo'y makaiwas sa sakit-sakit katawan, sakit baywang at makaiwas kayo sa sakit ng ulo. At uminom ng maraming tubig. So ayan na guys ang small airport as you can see. So we are heading home now, so because of my work today, so I am still now in outside. And our time and weather now is our time now is anong oras na ba? 3:54 PM. Springtime. At ang ating temperature naman is outside temperature is 15 degrees Celsius. Inside the car temperature is 18 degrees Celsius. So as you can see guys, the highway is going to Vienna City. The Vienna City is about 3 hours from here in this area. 3 hours to drive until Vienna City. So sa mga gusto magbakasyon dito, kung gusto ninyo magbakasyon dito guys sa Austria, Europe, ito ay neighbor country of Italy, Germany, Hungary, Switzerland, Czech Republic, at ano pa ba? Slovenia. Oo. So yung sa mga hindi lang nakakaalam, kasi maraming mga Pilipino na hindi nila alam kung saan ang Austria. Mas alam nila ang Vienna City. Ang Vienna City guys, iyon ang capital city ng Austria, Europe. So yun. Para doon sa mga hindi nakakaalam. So at ayan naman sa kaliwa natin, dyan ang daanan ng ating train. Vienna City din yan. At ang other side is going to other province of this country. Austria, Europe ay maliit lang na country ito. I-divide natin ang buong Pilipinas is 4 na parte, kalaki ang Pilipinas. At ang Austria ay isang parte lang sa 4 na parte. Ganun lang. At ang population nila is just 8 million to 9 million population. And the country is, we have our standard life here. Not very rich, pero ang mga tao ay may mga trabaho at kukunti lang ang walang trabaho. Kasi maganda ang kanilang health benefits. Oo, yun. Alam nyo, ang health benefits dito sa Austria is free. Pag nagpa-check up ka, libre. Tapos pag na-hospital ka, libre din. Meron ka lang mga mabaybayaran, pero yung mga gamot lang, tsaka yung mga maliliit na bagay lang. Yung parang donation. So as you can see, the road is new. This road is renovated last year. That is why this is all is okay and safety road. So makikita mo talaga na maayos ang Austria kasi probinsya ito eh. 3 hours sa sasakyan, tapos pag nag-train naman 5 to 6 hours pag nag-train kasi pahinto-hinto. Tapos kasi ang train na dumadaan dito, hindi naman siya express, kaya mabagal. Pero kung may internet ka naman is walang problema, kasi pag nag-i-internet ka naman, so hindi ka naman mabubulin. So
yun guys, sa nakikita natin, we have our springtime and the leaves are growing faster until they completely leaves. The real leaves. Kasi pagka ganito kasi, yung mga ibang kahoy, hindi pa talaga sila complete na may dahon. Kasi nga, unti-unti pa lang tumutubo yung dahon. Dahil nga, katatapos lang ng winter. So, kaya, maganda yung makikita ninyo yung mga, kahoy. Na green kasi nga, mula winter, ay biglang sabay-sabay tumutubo ang mga dahon ng prutas at lahat ng mga klase ng kahoy. So, kung sino man ang gustong magbalak na magbakasyon dito sa Austria, ay ito ang tandaan ninyo. Maganda dito, basta meron lang kayong budget na pang hotel, or kung meron kayong kaibigan, mas maganda kasi kahit paano makamura kayo. Tapos pwede naman kayo mag-rent dito ng sasakyan. Kung marunong kayo mag-drive, mag-rent lang kayo. Para mas marami kayong mabisita sa probinsya kapag meron kayong sasakyan. Mas marami kayong makikita. Ako kasi yung tao na mas gusto ko yung province kaysa city. I love also city, but just few days, and then I love living in the province and where the greens and the mountains and the sea or lake or river, yun. So mga ganyan, malapit sa mga ganyan, mas gusto ko yung ganoon. Kasi pag mga mga lake or dagat, tubig, or sa mga field, mga taniman ng mais, taniman ng mga bulaklak, at saka yung mga magagandang ilog, ayan. Mas relax kasi, yung mas maayos yung isip mo. So, siyempre nung maliit kasi, nung 16 years old kasi ako, tumira kami doon sa auntie namin sa Maynila. Ay, di ba ang Maynila is overpopulation. So, kaya kapag nasa probinsya ka, mapunta ka sa probinsya, sobrang maaliwalas ang pakiramdam mo. Tsaka, mas nakakahugot ka ng maraming energy. Kasi, walang pollution yun. Kung mayroon man, hindi ganun ka lakas. So, yun guys. So, sa lahat ng mga gusto magbakasyon dito sa Austria, ang budget ninyo ay, sa ticket pa lang ay nasa $1,300. Balikan na yun. Pero kung makakuha kayo ng mura, di mas mura. Pero mga ganun, ang budget nyo sa ticket is $1,300 US, mga ganyan. Tapos sa euro naman is mga 1,200 euro. Ang balikan na yun. Tapos siyempre sa pagkain, para makamura kayo, doon kayo bumili sa supermarket. Huwag kayong bumili sa gasoline station kasi ang mahal-mahal. So doon lang kayo bumili sa supermarket para mas mura. Halimbawa, ang mga supermarket dito, Billa Supermarket, Spar Supermarket, Euro Spar or Inter Spar, o kaya'y Pennymarkt, o kaya'y Hofer Supermarket, yan. Yan yung mga supermarket na makabili kayo ng mura na pagkain. Kung gusto nyo, kung nagtitipid talaga kayo. So, wag kayong bumili ng cafe doon sa mga gasoline station kasi doble ang presyo. So, kaya yun. Mas maganda talaga na lagi tayong nagbabudget. Siyempre, hindi naman lahat kasing yaman ni Manny Pacquiao, kaya doon lang tayo sa kung saan tayo pwedeng makatipid. At ang Vienna City ay napakaganda, malinis, ayan. At saka sa gabi pwede kang magpasyal-pasyal, pero wag doon sa mga walang tao. Dapat doon ka magpasyal sa maraming mga tao kasi
mga delikado kasi ngayon dahil magsimula nung dumating na yung mga taga hindi dito, alam nyo na doon sa mga may mga gera na parte, so pumupunta na sila dito, tapos lalo na hindi naman sila marunong mag-German, hindi pa marunong mag-English, so mas maganda kung lagi kayong may kasama, at mas maganda kung wag kayo magpagabi, kasi dito naman kasi magmula April, halimbawa ngayon April hanggang September, hanggang alas 8:30 ng gabi is maliwanag pa. So hanggang alas 8 kayo sa labas, maliwanag pa yan. Pero pag October hanggang March, alas ano pa lang, mula October, pag October, ang alas 5, ano pa lang, 5:30, wala, ano pa lang, 4:30 ng hapon is madilim na dito. Magmula yan ng November hanggang March. 4:30 ng hapon is madilim na. Tapos hanggang alas 7 ng umaga is madilim pa rin. Kasi nga, pag winter time, winter to autumn season until winter ay ang oras namin ay nagbabago. Halimbawa, ngayong summer, ngayong springtime, ang difference natin sa Pilipinas is 7 hours. 6 hours pala, 6 hours. At kapag winter naman, ang difference ng oras natin ay 7 hours. So, ganun talaga, ganun lang, ganun yung ano kasi nila. Yung ano ng oras nila. So, yun guys. Kung sino lang ang gustong pumunta dito at hindi kayo magbakasyon dito at hindi kayo magsisisi, kasi ang Austria is maganda, maraming bulaklak. Ayan, at saka sa train walang traffic, sa sasakyan kung may traffic man 2 minutes, ganun lang. 2 minutes to 3 minutes lang. Ayan, minsan pag nagta-traffic siya, pero madalas walang traffic. Kaya hindi madagdagan ng puti ang buhok ninyo kasi dito is walang traffic. Maliban lang sa pag ganito, kapag nire-repair nila yung kalsada, minsan may traffic, maghintay kayo ng 3 to 4 minutes. Pero pag wala naman is okay lang ang daloy ng mga sasakyan. At lalo na yung train, lalo na mabilis kasi ang train dito meron silang underground train. So ganun. Parang sa atin ba MRT, pero merong underground. Kaya sana magawan yan din sa Pilipinas na merong underground MRT para makaiwas traffic. Kaya lang parang hindi ko alam kung kakayanin niya ng Pilipinas, kasi di ba ang Pilipinas is ang Manila kasi na yan malapit ng sa tubig maano ng dagat, kainin ng dagat, kasi nga mababa kasi ang Manila So parang kapantay na siya ng dagat ang Manila, kagaya ng New York City, di ba? So yan din ang inaabangan natin, na dapat ang mga tao is nagre-ready na sila na unti-unti nang lumayo kayo sa sa mababang lugar, kasi alam nyo, sa totoo lang, kasi natutunaw kasi yung ice dito sa sa winter country, yung mga ice noon na hindi natutunaw na unti-unti ngayon sa natin, sa climate natin, dahil nga sa ating climate change. So ito guys, ang bulaklak, ipapakita ko sa inyo, napakaganda. Ayan, ang ganda ng bulaklak. Alam mo, binabalik-balikan ko lagi, talagang hindi ako nagsasawang tingnan yan, maniwala.
Saglit lang guys, pakita ko sa inyo ang napakagandang bulaklak. So, ayan. Oh. So, ayan. Diba? Napakaganda. 3 flowers. Beautiful blossom. Springtime beautiful. Very, very beautiful blossom. So, medyo mahangin kasi ngayon eh. So, grabe guys, ang ganda-ganda niyan, maniwala kayo. So, ayan no. Ang dami pang ibon na nagtatago dyan. So, ang ganda-ganda yan. May tumutunog. So, yun guys, balikan natin ang, ayan na, may ibon. So, ang ganda-ganda ng kahoy na yan. Kasi kapag winter yan, walang walang kadahon-dahon talagang lang yan, puro sanga. Natutulog lang siya magmula November hanggang March. Tapos, from the middle of March, tumutubo na yung mga dahon. Ayan, ang ganda nun. Ayan, ayan, nakalambitin yung kalambitin, ayan. Kalambitin yung ibon. Ayan. Pero bawal siyang hulihin guys eh. We do not allow to catch the bird because you can have penalty if you catch bird here in Austria. So, yan guys, ang mga dito sa Austria, ang bawal na bawal dito is wag na wag kayong manakit. Kahit gaano pa kainit ang ulo nyo, mas maganda pa suntukin nyo na lang ang kahoy, basta wag kayong manuntok ng mga tao or babae man yan, bata man yan, aso man yan, wag na wag kayong manakit kasi bawal na bawal at ang laki ng penalty, makukulong ka pa. So yan ang batas dito. Bawal manakit, bawal mangurot, bawal manampal, basta wag na wag hawakan ang isang tao para mas makaiwas sa gulo. Yun. So kaya yun ang maganda dito. Yan din ang gusto ko sa batas nila. Kasi talagang ang mga taong mainitin ang ulo dito hindi pwede. Kasi hindi ka pwede dito manuntok. So mas maganda mag-jogging. Mainit ang ulo mo, mag-jogging ka na lang, mag-swimming ka na lang. So mas maganda pa makaiwas ka pa sa gulo at magiging maganda pa ang iyong katawan, magkaroon ka pa ng abs. So, yun. Kaya, ang din, sa atin kasi sa Pilipinas, ang ayaw ko is mahina yung batas. Mahina kasi ang batas na para sa mga, na, halimbawa, minsan dyan sa kalye, may pinagtutulungan dyan, pinagsusuntok, o kaya yung mga estudyante dyan, na minsan pinagtutulungan nila yung isang kaklase nila, or hate nila yung isang schoolmate doon, or isang estudyante doon. Hindi po pwede yan. Kasi, yan kumbaga ikaw din yan di ba? Kung ayaw mong, kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo, wag mong gawin ito sa kapwa mo. Ganun lang. Kasi 'di ba, lahat naman tayo may pakiramdam. Pangit man 'yan, maganda man 'yan, mataba man 'yan, payat man 'yan, putot man 'yan, or bulag man 'yan. Lahat 'yan, guys, kailangan nating irespeto kasi 'di ba, 'yun naman talaga ang dapat. 'Yun naman ang turo ng bawat magulang natin na irespeto ang bawat tao. Kakilala mo man 'yan or hindi, kamag-anak mo man 'yan or hindi. Respect each other. Kasi pag may respeto ang bawat isa, lalong umuunlad ang pamilya natin at lalong umuunlad ang buong Pilipinas. So, 'di ba? 'Yun naman ang katotohanan niya. So, yun guys, maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking small channel. And guys, kung kayo ay bago, please paki-share ninyo at
ano na rin, subscribe. At kung gusto ninyong i-vlog itong mga magagandang bulaklak, pwede niyo itong i-copy, itong part lang ng mga bulaklak. Walang problema ito sa akin. Kasi yung isang channel ko na-close dahil na kinapi ko yung isang ano doon, ang isang ano ng vlog, isang vlogger. Yung kanyang parte lang naman ng ano niya, video niya. Para siyempre ang ano ko doon, ang gusto ko mangyari doon is matulungan niya yung aking channel at matulungan ko din yung channel niya. Kaya lang masyado siyang, alam niyo yun, may pagkamakasarili na akala niya kukopyahin ko na lahat ng video niya. Siyempre hindi. Alam ko namang bawal yun eh. So mga ano lang naman, may mga party lang naman doon ng video niya na sinampulan ko lang kasi gustong gusto ko talaga yung mga artista. Tsaka yan naman kasi talagang gusto ko yung mga artista, model. Alam nyo na. Sabagay lahat naman tayo mga Pilipino, mahilig naman tayo sa mga artista talaga. So 600 lang ang followers ko doon, pinasara niya pa. Diyos ko po. So ito guys, ito pwede nyo i-copy to kung gusto nyo kumita. Yan, pwede nyo ano ito, ayan oh. Pwede nyo screenshot. Screenshot nyo na. Yan, kasi ang ganda, ang bango-bango pa yun oh. Grabe guys, ang bango-bango nito, maniwala kayo. Tree blossom. Napaka-bango, tas ang ganda pa ng kulay. Ang ganda-ganda ng kulay. So yun. Oh, ang ganda-ganda nila yan. Hello. So di ka talaga magsasawa sa kulay. Ayun. Napakaganda, di ba? Yung kapitbahay nakita ko. So tingnan natin dito sa malayo-layo para makita natin ang buong kahoy. Ayan. So yung pinakabuo niya, yan oh. 'Di ba ang ganda? Oh. Tapos ang laking kahoy dun sa likod, yun. Tapos bukas naman ang swimming pool naman ang i-vlog natin. Diyan lang sa malapit. So yun guys, thank you so much. Thank you so much. Have a nice day guys and God bless you. God bless us all.